Hinugasan akong board dito, may na-discover akong bagong technique. Hindi mo na kailangan ng tester, hindi mo na kailangan silipin pa para malaman kung ang capacitor ay malapit ng madry, malapit ng matuluyan, malapit ng masira. Kung wala kang tester, regular to. Paano mag-check ng capacitor kung pwede pa o sira na hindi nagagamit ng tester? Natatawa ko. Napaka-effective nito mga boss, sure win to. Kaya ano pang inaantay nyo? Meron tayo dito ang bagong capacitor. Ayan, bago yan. Yan, wala pang hinang yan. Isasacrifice ko. So tingnan nyo, bagong capacitor. Ilulubog lang natin sa tubig. Malalaman na natin. So ilagay ko ha. Ano napansin nyo mga boss? Lumubog. Tingnan nyo tong dalawang capacitor na galing dyan sa amplifier. Ilagay natin. Lumutang. Asan na yung capacitor natin na ito? Lumubog. Sabi ko sa inyo mga boss, hindi nyo na kailangan ng tester para malaman yung capacitor na kung gumagana pa or hindi, kung malapit ng masira. Ayan, kumuha lang kayo ng timba, palutangin nyo. Natatawa ko dito. Ganon nyo lang malalaman nyo na ang capacitor nyo ay malapit ng matuluyan. Yan lang yung sikretong technique. Natawa ko. Kuha tayo ng isa pang capacitor. Baka sabihin nyo ano yun, isa pa. Lagay natin, yan, lumubog. Diba? Kuha tayo dito ng may isa pang capacitor dito na luma din. Ito luma na pwede pa. Ilagay natin. Ayan. Ito ay hindi siya bloated. Wala siyang lobo. Pero pag hinawakan mo siya, magaan na. Sobrang gaan na. So anong nangyari dito, yung ilalim niya o yung laman niya naging hangin na lang. Yung pinaka tubig niya sa ilalim, sa loob, yung electrolyte, wala na. Naubos na. Malapit na tong matay. Delikado to sa amplifier mga boss kasi ang nagiging posibleng sira nito, kakapusin na ng power or pwedeng manira ng transistor kasi wala na magpipilter ng DC ng maayos. So ayan, ngayon ko lang din na-realize yan mga boss, yung technique na yan. Kahit walang tester, malalaman mo kung paano ma-check yung capacitor na sira na or pwede pa. So tulad nun, mayroon tayo nga ditong luma na pwede pa. Asa na ba yun? Nasa ilalim. Ayan mas maliit siya dito, lumubog. Sabay natin dalawa. Ilalagay natin, bibitawan natin pareho. Di ba? Yun lang. So itong dalawang to na lumutang, palitan na yan, wag na yang gamitin. Okay? Itong dalawa kasi to Itong dalawa ay pwede pa. Yan, goods, bago. Yun lang, ganun kasimple. Hindi mo na kailangan ng tester. Pero wag gayahin mga boss. Nagayahin. Pero kung mga patapon na talaga, yan, malalaman mo talaga yan kasi kahit hindi mo namang ilubog na sa tubig, pag hinawakan mo lang, mararamdaman mo sobrang gaan na, parang papel. Mararamdaman mo yan pag hinawakan mo yung capacitor na malapit na. Halos wala na Yan. Okay? So sana may natutunan kayo sa pinaka panibagong secret technique. Pinaka malupitang technique natin. Saan ko ba ito i-upload? Sa Facebook, sa YouTube? Tama-tama sa Basic Bob 2 or Bob's DIY and Review. Doon natin upload kasi wala pala tayong upload doon. So may ginagawa tayo ditong amplifier, binha siya, ni-restore ko. Yan, abangan nyo mga boss sa Basic Bob, sa main channel natin yung vlog nyan. At marami pa tayong gagawin. Pasensya na pala sa mga regular viewers ko dito sa Bob's Review and DIY YouTube channel. Hindi tayo nakapag-upload, mag-iisang buwan na. Naging busy tayo noong December. Tapos naging busy din tayo nitong mga nakaraan, tuloy-tuloy ang trabaho. Kasi yung mga trabaho ko dito puro mga hindi binaha, kinalawang. Kaya nawalan tayo ng time makapagawa ng content.
Marami pa tayong nakapilang gagawin dito. Or kung sakali may request kayo na gawa natin ng video, comment lang kayo dito sa latest video na lang natin. Kung available ako, gawa natin mga boss. Basta meron ako, o kung halimbawa may gusto kayong ipa-review na ano, pag may budget ako, try natin.